quick unboxing muna tayo bago tayo mag full review at testing. Yan po yung specs ni Crown PLX 15A. Base po yan sa reply sa atin ni Crown Philippines sa kanilang Facebook page. Ang tagabukas po ng ating unit ay si paring James. Siya po ay nag-volunteer. Excited din po kasi siya dito sa speaker na ating in-order. Bali, pangatlong unit na po ito na ating nabili at pinadala po. Galing po sa Shopee at sa Lazada po yung mga ino-order natin. Sa Karaoke Zone po natin yan na-order. Kung makikita nyo po sa side ng ating video ay nando na po yung isa pang unit na meron ding issues. Marami po siyang gas-gas at mukhang used na. So ito po yung pangatlong unit at tignan po natin kung okay ba yung pangatlong unit na pinadala sa atin. Aside pa po yan dun sa unang unit na ni-return ko. Ito pong Crown PLX 15A ay 800 watts po ito ayon po sa specs niya at meron pa po siyang free wired mic na ang price po niyan ay nasa 500 to 600 pesos po kung bibilin po natin yan separately. Yan, mukha po siyang fresh. Pero kung tititigan niyo pong maigi itong speaker na ito ay may issues naman to sa kanyang grill. Parang hindi po pantay yung pagkaka-spray. Meron pong part na hindi na-spray at meron din siyang minor na mga gas-gas. Yan po yung ewan ko pa kung bakit po yung mga pinapadala sa atin galing pong ASUX at saka sa Karaoke Zone. Palagi pong halos may gas-gas. Yung unit naman na una nilang pinadala ay sariwa nga. Wala pong gas-gas. Hindi naman gumana. So ito namang pangatlong unit. Nagkaroon din po ako ng issue dito sa pangatlong unit. Sa grill pa lang napansin agad ng kasama ko na hindi pantay yung pagkaka-spray. Kung nasa side ka ay makikita mo na merong hindi po na spray doon sa mga gilid-gilid na butas nitong speaker na ito. So testingin po natin siya kung gumagana. Yan, kaya po ako nag-video habang unboxing at saka sa pag unang turn on para meron tayong ebidensya just in case na mayroong mga gas-gas at merong problema itong unit. So nag-turn on naman yung unit na pangatlo na ating na-order. Ang price po nito ay nasa 12,000 mahigit pero nakuha ko lang po yung mga unit ng nasa 11,000 at minsan yung isa ay nasa wala pang 11,000. Depende po yan sa sale at sa voucher. Meron po tayo ditong Crown PLX 15A na active speaker. So ito yan. Ito po yung sa harap niya. Kamukha niya po yung design ni Kevlar. Meron din dito ni Titanium Audio na parang ganito rin yung style. Pero iba po yung style ng ampli niya sa likod. Meron po silang heatsink. Yung mga ibang brand ay wala na po. At sa video natin ngayon ay bibigyan ko po kayo ng mas detailed na review nitong Crown PLX 15 amplified na speaker kasi wala po akong mahanap ng mas detailed na review nitong mga speakers na ito online na kaunti pa lang at halos puro mga recording lang habang gumagana. Pero sa video natin ngayon ay tetestingin po natin sila ng iba-ibang level ng volume tapos yung display po niya ay ipapakita ko po sa inyo yung mga menu sa display at kung paano natin sila pwedeng i-set up na kahit walang mixer ay magagamit natin sila at Bluetooth or dito sa RCA pwede silang gamitin kahit walang mixer tapos pwede natin silang i-combine yung dalawang speaker para mapagana natin sila ng sabayan ng kahit wala po tayong mixer. So ituturo ko po din sa inyo kung paano yung pag-setup ng ganun at saka magbibigay pa ako ng mga details at kung paano kayo bibili kasi ito nakuha ko po ito sa Karaoke Zone. Single motor lang po yung pinag-deliver nila sa admin. So yung isa hindi ko po alam kung may factory defect talaga yon. Hindi po siya gumana, nag-kurap-kurap lang yung LCD. At ito namang isang pinadala nila sa akin na isa pang in-order ko rin sa kanila para replacement nung una
ay parang medyo used kasi puti yung gulong tsaka may mga gas-gas. So may issues po ako dun sa store na yon. At tsaka ito naman sa ASUS. Pero parang isa lang sila kasi dun sa Facebook nila parang magkasama lang or isa lang yung ginagamit nilang store, yung physical store, yung karaoke zone at tsaka ano. Pero medyo maayos naman sa medyo amoy bago. Meron ding counting gas-gas pero hindi katulad dito, mas mahaba. Tsaka kita mo yung dito, puti na yung gulong niya. Dito, maayos yung gulong, pristine yung kondisyon ng gulong, hindi halatang bagong bukas. So ewan ko lang kung may issues sa mismong crown. Kasi ito namang isa, yung pagkakapintura ng grill niya ay merong parts na parang hindi na kaya spray ng maayos. Kung titignan mo siya, halimbawa banda dito ka nakatingin, merong parts na hindi naka fully spray. So yan lang po yung comment ko dito. Pero sa sound quality ay papakita ko po sa inyo kung gaano kalakas itong speakers na ito. At saka ang gagawin natin pang testing, isang speaker lang para mas marinig ninyo kung gaano po kalakas yung speaker. Kasi isang speaker lang nga. So what if kung dalawa pa, edi mas malakas siya. So iba-ibang volume, tapos ipapakita ko po sa inyo yung sa LCD niya, yung menu. Ayan, kasi kung i-compare natin siya kay ZLX 15D, so mas kaunti po yung nandito niya. Yung sa CLX 15D, meron po silang mga LED na display. Pero ito, nandito na po lahat yung mga details. So yung sa sa pinaka DSP niya, dun sa CLX meron po siyang LED para sa DJ, music, ganyan, normal, parang ganun. Para sa equalizer niya, sa EQ, meron pong iba't ibang LED na umiilaw kapag depende sa settings nyo. Pero dito, makikita nyo po siya sa LCD. Pinipili ko po kung alin yung kukunin ko, yung ZLX ba or ito. Kasi mas mura po si Crown. At user na po ako na matagal nito si Crown kasi meron po akong speakers na nabili dati na 15 inches din na plastic. Tumagal po sila ng may 10 years. So tapos hanggang ngayon ay quality pa rin. Naibenta ko pa nga sila. At yung isa pa na parang wala na feature nito, kung titignan nyo lang yung back panel, ay yung clipping. Doon kasi sa CLX meron silang ilaw para sa clipping indicator. So umiilaw po yun ng pula kapag lumalakas na po masyado yung ating input. So nagki-clip na siya para yun, lumilitaw po yun para malaman natin na nag-over, parang nasasagad na natin yung input nito. So umiilaw yan. Pero meron din po pala ito. Kung titignan nyo po kasi sa mga pictures, yung sa mga pictures po online ay wala po kasi siya. Tapos yung mga features po ay kulang, yung mga details na nilalagay ni Crown. So wala po sila. Unlike po si Kevlar po detailed, very detailed po yung mga speakers nila. Ultimo size nung kanyang mga voice coil ay nandoon. Ito wala. So secret. Pero nagtanong po ako dun sa mismong ni Crown. So binigay po nila yung mga details sa akin. So mamaya sasabihin ko po sa inyo. At yung itong kagandahan nito, meron po siyang heatsink. Hindi lang siya parang hindi mapormang tignan, pero yung heatsink na ito, feature po nito ay hinihigop niya yung init para hindi makulob yung init sa loob ng ating speaker. Kasi yung amplifier nga sa loob, kapag umiinit ay humihina po yung sound quality. So nakakapekto po siya. Kaya ang kagandahan nito, meron siyang heatsink. Si CLX wala. So ito, meron siyang clipping indicator sa mismong LCD. So mamaya papakita ko po sa inyo pati yung mga adjustments
ay nandito po, makikita nyo lahat dito, pati yung sa DSP, nandito po lahat makikita sa LCD. At ang gagawin nating sound check para dito ay iba-ibang volume settings. So lalayo ako, papakita ko po sa inyo kung gaano siya kalakas, and then subukan pa natin dun sa pinakasagad niya. So isasagad mo natin siya, tingnan natin kung okay pa rin yung sound. So sa ibang video naman, ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kalaki. Yan, sa ibang video po yan. Ipapakita ko po sa inyo yung laman, yung sa loob nitong amplifier niya, kung gaano po siya kalaki. Tapos compare natin kay ZLX. Meron pong dalawang channels itong ating speaker. Nakakonect tayo sa channel 1 via Bluetooth. Ito namang pinaka-controller niya ay push button at rotational. Ito na po lahat-lahat yung controller niya para sa menu, DSP at sa settings. Yan po naman ay ang indicator niya sa source at pag nakiklip. Yan, pag lumalagpas po tayo sa guhit. Pakita ko po sa inyo yung menu. Yan po yung pinaka-menu niya sa likod sa DSP. At meron din siyang delay. At ito po meron din siyang control para sa high, mid at saka low. Ito pong delay na ito ay parang hindi naman masyadong nagagamit. Ito naman yung control niya para sa high, mid at low. Pwede natin siyang i-increase hanggang 12 dB. Kasi parang flat po yung tunog nito, kahit na naka music mode na tayo sa DSP niya ay nakukulangan pa rin po ako sa pinaka tweeter niya. So tinataasan ko po siya ng kaunti base po sa aking pag-testing. Pati po yung sa woofer niya sa low, pwede natin siyang i-increase. So huwag nyo lang ilalagpas masyado. Ang sa akin lang ay kaunti lang. Huwag nyo isasagad sa 12 para hindi ma-over volume o masagad yung capacity ng mga speakers natin, para hindi masira. At ang maganda pa po dito ay meron po siyang controller. Kung magko-connect po tayo ng subwoofer dito ay meron siyang controller sa menu kung anong frequency yung gusto natin na maging tunog ng ating subwoofer na i-connect dito sa mix out nitong ating speaker. Bali po itong menu niya, yung mismong menu nitong ating speaker ay katulad po niya yung sa branded na EV, Electro Voice na speaker. At ganito po din yung ginagamit ngayon ng Titanium Audio. Yung sa Kevlar po ay yung pang LCD po niya ay pang Bluetooth lang. Base po sa testing ko, wala po siyang ganito na iba-ibang mga features sa clipping. Yan, para sa clipping indicator at para sa menu. Nagbabase lang po siya sa LED na mga nakalagay po sa likod nung mismong speaker ni CLX, ni Kevlar. Yan, meron din siyang sa Bluetooth, merong USB. Meron din siyang sa USB. Yung sa mode, ganito po yung tunog niya. Pag pipindutin natin yung mode, para lang mapaandar natin yung Bluetooth. Yan po yung pipindutin natin. So wala po siyang voice prompt na kakaiba na Chinese. Tunog lang po siya. Hindi po siya pangit pakinggan. At testingin na po natin kung ano po yung sound quality nitong Crown PLX15A, at susubukan natin siya sa pang outdoor at pang indoor kung ano po yung magiging tunog po niya. Disclaimer lang po, bali po 3 unit po yung aking binidyoan dito at pinagduktong-duktong ko lang po yung mga ibang videos para makapag-produce po tayo ng review dito po kay Crown PLX15A. At ipapakita ko na po sa inyo kung ano yung sound quality po niya. Ito na po. Ito na po yung ating outdoor test ng ating Crown PLX15A. At ito po yung settings niya na sinet ko po dito sa menu para makita nyo kung gaano po kalakas yung sinet natin na volume, at pati po dun sa control ng high, mid at low.
Malakas po yung speaker na ito ha. Base po sa pag-test ko ay kahit nasa kalahati lang yung sa master at sa volume ng channel 2 para sa Bluetooth natin ay kayang-kaya niya pong punuin yung sound ng harap ng aming bahay o sa garden namin. At pwede natin increase yung master volume hanggang 10. Pero hindi ko na po ina-advise na sagad parehas po yung ating speaker. Although sa pag-test ko po ay hindi naman nagiging sobrang distorted ng tunog niya kahit sagad natin yung volume nito. Pero nag-aalala lang po tayo siyempre sa katagalan ay baka masira po yung ating speaker o yung ating amplifier. At yan po yung ating review nitong Crown PLX15A at sana po nakatulong ako sa inyo. Maglalagay pa po ako ng video at ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung laman nitong Crown na PLX15. Nakakalungkot lang po at kailangan ko pong isauli itong mga unit na ito na tatlo na na-order ko sa Karaoke Zone at sa Asok, sa Lazada po yan at sa Shopee kasi nagka-problema po tayo sa mga unit na naipadala sa atin. Yung unang unit, hindi po siya nag-turn on sa initial test natin. Yung pangalawang unit, kahit sinabi pong mga bago yung pinapadala ay punong-punong gasgas at maalikabok. Yung pangatlong unit naman po ay kinabukasan po, hindi na po siya gumana. Kahit na brownout pa po nung kinabukasan, hapon ko na tinesting ulit, hindi po siya gumana at nawalan po bigla nung tunog kahit na nag-on ang LCD. Maraming salamat po sa panonood at sana nakatulong po ako sa inyo. Kung kayo po ay nagbabalak na bumili ng Crown PLX15A, huwag niyo mong kalilimutang mag-like, share, and subscribe. At iwan po kayo ng comment kung meron kayong tanong. Thank you!